Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa 6th week na sa ating family devotion at nakikita ko po sa ating messenger chat ay napakarami na ng mga families na nagjo-join sa family devotion. At ini-encourage ko po ang bawat family na magpatuloy tayo sa family devotion natin every Saturday evening after po ng dinner natin to prepare us also sa ating Sunday worship. Kasi po, ang Sunday is the Lord's Day, di ba? At sikapin natin during Lord's Day na nagsisimula po ng Saturday evening yan, ay i-enjoy natin ang Panginoon. Sabi ng Bible, masyahan tayo sa Panginoon. Hanapin natin ang kasiyahan natin sa Panginoon sa buong Lord's Day. Kaya yung pong mga families na hindi pa nagkakaroon ng family devotion, ay ini-encourage ko kayo na magkaroon ng family devotion starting next Saturday maybe. Maring nagtataka kayo, bakit narito si Lucas? He will not be preaching to us this morning. Kundi, I asked him to answer. Isa po kasi sa family devotion. Okay, nilagay niya sa children's mode. Okay. Ay yung pong yung ating catechism. At ini-encourage natin na yung pong mga anak natin, mga parents, ay ipamemorize natin yung pong catechism na ating ginagamit sa ating pong family devotion. And narito si Lucas because he wants to, I asked him to recite the catechism. Nasa 6th week na po kasi tayo. So he will recite. Okay, sige Lucas. Walang kopyahan. Don't. Okay, ito po ang... tingin ka doon lang, Lucas. Okay, Lucas, what is our only hope in life and death? That we are not on our own but belong to God. Again. Lakas, yan mo. Yan. That we are not on our own but belong to God. Okay, question 2. What is God? God is the creator of everyone and everything. Question 3. How many persons are there in God? There are 3 persons in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Question 4. How and why did God create us? God created us male and female in His own image to glorify Him. Question 5. What else did God create? God created all things and all His creation was very good. And last one, kagabi lang to. How can we glorify God? By loving Him and by obeying His commands and law. Very good. Actually, palakpakan po natin yung magulang ni Lucas. At saka po siyempre, yung pong bata, si Lucas. Thank you, Lucas. Atin pong pinagpapatuloy yung ating pag-aaral dito po sa The Passion of the Christ. At bilang pagbubulay-bulay at paghahanda po natin sa mahal na araw, ay tinutunghayan natin yung mga huling pangyayari sa buhay po ng Panginoon, yung last 72 hours niya on earth bago po siya ipako sa krus at mamatay doon po sa krus. At tayo po ay last week ay natingnan natin yung betrayal sa Kanya, yung pong pagkakanulo sa Kanya. At ngayon po ay titingnan naman natin at pagbubulay-bulayan yung pong Kanyang pagka-aresto, His arrest. Now mga kapatid, bilang pastor po ninyo, ay kailangan ko pong warningan kayo doon sa 2 bagay na maaring pinaniniwalaan ninyo dahil ito po ay itinuturo o ipinapractice sa ilang mga churches. 2 bagay po ang gusto kong warningan kayo at para magkaroon ng konteksto
ito pong ating pag-aaralan. Yung una pong gusto kong warningan kayo is about Christian consumerism. Ito pong Christian consumerism ay isa pong paniniwala ito ng maraming Kristiyano, I hope wala, konti lang dito sa Lord's Way, na ang pananampalataya sa Diyos ay parang anting-anting. Na kaya ang isang Kristiyano ay nag-church, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, ginagawa yung mga Christian duties and activities, ang tingin niya sa kanyang faith ay anting-anting. Ang anting-anting ay sinusuot ng mga ilan para itaboy ang kamalasan at para naman i-attract ang kaswertihan. Parang ganon, At ito po ay merong mga Christians na ganyan ang tingin nila sa Christian faith. Na ito ay parang anting-anting na dapat ay gawin nila yung church, religious duties, parang ang to ward off evil and to attract luck in their life. At pag po hindi nangyari yon, ay minsan sinisisi nila ang Diyos, bakit ganito? Ginagawa ko naman ang aking duty, pero bakit nangyayari pa rin sa akin ito? So anting-anting. Yung isa naman pong dapat nating iwasan ay ito lately, ay sumira ito ng maraming churches at sumira din ito ng faithfulness ng maraming dating tapat na Christian. Ito po yung, for lack of words, is grace teaching. Ito pong grace teaching naman pong ito ang paniniwala noong mga nag-hold nito, na dahil tayo ay tinatanggap ng Diyos by His grace and by His goodness, hindi tayo nakatali sa mga Christian duties, Christian obligations, pag ayaw natin. Dahil hindi naman tayo tinatanggap ng Diyos batay sa ating ginagawa, kundi dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang biyaya. Kaya, ang mga Kristiyano namang naniniwala dito, sinasabi nila, pag you don't feel like going to church, don't go to church. You are not bound to do that. Kung ayaw mo mag-pray, don't pray. Kung ayaw mo magbasa ng Bible, don't read the Bible. Anyway, God is not accepting you by those works because He is accepting you by grace. At yan po, marami na pong Kristiyano ang nasira dyan, even churches. Nagkawatak-watak sila dahil yung iba ayaw nang pumunta ng church. Kasi because of this grace teaching. Now, ang tanong ko po, are this teaching true or false? Now, yan po ang gusto kong talakayin natin. Does the gospel of Jesus Christ teach consumerism? Does it teach grace only and you don't have to do those works that God has commanded you to receive His grace? Now, I want to remind everyone, ang basic message po at central message po ng gospel is the cross. The cross. The passion or sufferings of Jesus Christ. Lahat po ng four gospel narratives, ang pinaka-climax po nito ay yung passion and resurrection of Jesus Christ. In fact, kung babasahin po ninyo yung four gospels, 1/3 ng gospel narratives ay devoted doon po sa passion, the sufferings of Christ before He was resurrected. Kaya po yung cross, yan po ang basis ng ating pananampalataya. At yun din pong cross, yan din po ang basis ng ating conduct. Basis what we have to believe, the cross, and basis how we should live by the teachings of the cross. Now, ang cross po symbolizes death and sacrifice of Jesus Christ. Now, His death is also our death. Ang death po ni Jesus Christ is also our death to sin, to the world, and to our old self. Ang cross po ay hindi na tayo binibigyan ng lisensya para gawin kung anuman ang gusto natin. Bagamat ang cross po ay nagbibigay sa atin, nagbubukas sa atin ng biyaya ng Diyos. Ang cross din po ay hindi
ginagawa ang Diyos na para bagang anting-anting natin. Bagamat pag tayo po ay malapit sa Diyos, ang cross po ay ang binuksan niya, ang presensya ng Diyos sa atin, hindi ibig sabihin yun, lahat ng gusto natin ay ibibigay ng Diyos sa atin without any reference to the cross. Now, kaya ko po sinimulan ang message ko sa ganitong introduction kasi it gives context dito sa ating binasa. Yung pong gabi na ang Panginoon ay arestuhin, ay binibigyan po tayo ng glimpse na yung ganong kaisipan ay mali at hindi po yan tinuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Magsimula po tayo sa kahulugan ng kamatayan ni Kristo. Bakit ba namatay ang Panginoong Jesucristo? Ano ang kahulugan nito? Para ba gawin nating genie ang Diyos? Para ba magkaroon tayo ng kalayaan? Para gawin ang gusto natin dahil grace by grace tayo tinatanggap ng Diyos? Look at this event dito po sa Last Supper. Nung gabi pong ipagkanulo ang Panginoon, arestuhin siya at siya po ay litisin, sinelebrate po niya with His disciples yung pong Passover. Okay? At binigyan po niya ng bagong meaning yung Passover. Yung Passover po, background of the Passover, ay celebration po ito ng mga Hudyo. Inaalala po nila ang great deliverance ng Diyos sa kanila from slavery in Egypt by God's mighty hand. Yan ang meaning ng Passover sa mga Hudyo. Alam po natin ang Diyos para palayain niya ang mga Hudyo doon sa Egypt. Nagpadala siya ng 10 plagues, 10 salot. At ang pinakahuling plague po, yung 10th plague, ay yung pong pinatay ng Diyos ang lahat ng mga panganay ng mga taong nakatira sa Ehipto. Yung mga panganay ng mga Ehipsyo at yung panganay po maging nung kanilang mga hayop. Now, para po maligtas doon sa plague na yon, yung mga Hudyo po ay inutusan ng Diyos na pumatay ng isang lamb. Okay? Isang kordero, 1 year old at least, at papatayin nila yung kordero yon at ipapahid po yung dugo ng kordero yon sa hamba at doorpost ng kanilang pinto kung saan sila nakatira, at pag nakita ng angel of death, yung dugong yun ng lamb ay lalampasan, Passover. Lalampasan po nung angel of death yung bahay na yon ng Mahudyo. At kakainin nila yung Passover lamb. Okay? Ay, na yung pong mga Hudyo ay naka-dressed up to leave Egypt. Nakadamit, may hawak na tungkod, and they will go out from Egypt, from their slavery, simula po nung araw na yan. So, ganun po ang Passover. Now, nung pong gabing i-celebrate ni Jesus yung Passover with the disciples, binigyan niya ng kahulugan, new meaning yung Passover. Una, sinabi ni Jesus na siya ang Passover lamb. Yung pong iniaalay, pinapatay na kordero o tupa every Passover night, siya ang Passover lamb. At yung pong dugo na pinapahid sa hamba nila ay yun daw po ang dugo ng Passover lamb na si Jesus ang Passover. Okay? Passover lamb. Na yung dugong yon ay ang dugo ni Jesus. Yun ang meaning niya. Now, I want to tell you this. Si Jesus po, sinelebrate niya yung Passover with His disciples on Thursday evening. Okay? He was arrested and tried that same night. He was sentenced to death and was crucified on a Friday noon. At yun po, on a Friday, nagko-coincide po yun, ayon kay John, doon kung saan yung mga Hudyo po, pinapatay nila yung Passover lamb. So, hindi po ginanap ni Jesus Christ yung Passover meal on a Friday, kundi Thursday. Kasi nga po, yung Passover was a 8-day week po yan, at nagsisimula yan on evening sa mga Hudyo. Sa Friday, sa kanila nag-start sa Thursday night. Okay, don't
don't get confused on this, ganun po ang mga Hudyo. Kaya si Jesus, sinelebrate niya yung Passover with the disciples on a Thursday evening. And he was arrested on the same night. He was tried and was condemned to death on a Friday. At siya raw po ay ipinako sa krus that same day where the Jews killed their Passover lamb. Nagko-coincide po doon. Now, bago po mangyari yung pagkukondem, pagtatry, pagkukrucify kay Jesus, si Jesus po, during that Passover night with his disciples, bago po matapos yung Passover meal na yon, in-institute ni Jesus yung Lord's Supper. At binigyan po niya ng kahulugan ang lahat ng mangyayari sa kanya ng gabing iyon. Binigyan po niya ng kahulugan ang lahat ng mangyayari. At ito ang mababasa natin doon sa verse 16. Now, as they were eating, Jesus took bread and after blessing it, broke it and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." Where is my PowerPoint? Okay? Now, ang bread po, the broken bread, sabi po kasi dyan, Jesus took bread and broke it. Yung broken bread po symbolizes Jesus' sacrificed body. His body will be broken. Okay? It will be flogged, it will be beaten, and then his body will be crucified. At pagkatapos po nun, sabi po sa verse 27, "And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, 'Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.'" Okay, now, sabi niya, Okay, wala kasi dito. Okay. Sabi niya, "My blood of the covenant." Sinabi niya, yun daw pong cup na yon symbolizes His blood. And by His blood, by His death, God was sealing a covenant. Now, if you will read the Old Testament, yung pong blood of the covenant echoes Moses' sprinkling of the animal's blood upon these Israelites when God was sealing a covenant with them. Yan din po ang nangyari nung ang Diyos ay nakipagtipan sa mga Hudyo doon po sa bundok ng Sinai. Si Moses din po took the blood of the lamb and he sprinkled the blood of the animal to the Israelites. Yun din po ang term na ginagamit dito ni Jesus. Na ibig sabihin, kung papaanong ang Diyos, at the time of Moses, nakipagtipan siya sa mga Hudyo by sprinkling the blood of the animal, that time, in the time of Jesus, ang Diyos daw po, by His blood, ay nakikipagtipan po sa lahat ng mga sasampalataya kay Jesus. Okay? By His blood, nakikipagtipan ang Diyos sa lahat ng mga followers ni Jesus. By His blood, sabi diyan, that His blood will be poured out for the sins of many people. Na yung pong dugo, mind you, sabi niya, ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. And that same blood, God will seal His covenant with the followers of Jesus. Now, get this. Yung pong covenant ng Diyos, nakatied up sa pagpapatawad niya ng kasalanan. Na yung po'y magaganap yung covenant at saka yung pagpapatawad ng kasalanan by the blood of Jesus. Why? Kasi alam natin, ang kasalanan po ang naghihiwalay sa atin, sa tao at sa Diyos. At dahil po sa kasalanan ng tao, hindi pwedeng makipag-covenant ang Diyos sa tao. Kasi ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan. Kaya para magkaroon ng covenant, pakipagkasundo ang Diyos sa tao, kailangan ng blood for the forgiveness of sins. Yan ang kahulugan po ng sinasabi dito ng Panginoon. Now, ano ang instruction ni Jesus? Ano ang instruction niya? Take and eat. Drink of it.
Yun ang instruction ni Jesus. Nang ibig sabihin, yun pong ginawa ng Panginoong Kristo, yung pong kanyang atonement, yung kabayarang ibinibigay ng Diyos sa atin through Jesus' death and by His blood, tanggapin natin. Tanggapin natin yung kabayarang binabayad ng Diyos through Jesus Christ. Tanggapin natin ito. Okay? Na binibigay po sa atin. Kasi diyan po nakikipagtipan ang Diyos sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Now, hindi po tayo nagiging katanggap-tanggap sa Diyos sa anumang ginagawa natin. Tandaan po natin yan. Tinatanggap lamang tayo ng Diyos na tayo'y merong covenant sa Kanya at tayo'y pinatatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan by Jesus' death. Yan po ang pino-portray ni Jesus dito. Now, bakit po natin kailangang tanggapin yung atonement, yung kabayarang binibigay ng Diyos sa atin through Jesus' death? Well, sabi po ni Jesus, sa John 6, sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko siyang muli sa huling araw, sapagkat tunay na pagkain ang aking laman, ang aking katawan, at totoong inumin ang aking dugo. Just look at this. Jesus gave a new meaning for the Passover. Kumuha siya ng tinapay, nagsisimbolo ng kanyang katawan, inihandog yung kanyang katawan, hinagupit, pinarusahan, and eventually ipinako sa krus. Dahil sa kanyang katawan, binabayaran ng Diyos ang ating kasalanan. At hindi lang yun, kundi sabi niya, ang aking dugo ay talagang inumin yan. Pag ininom niyo ito, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin yan? By His blood, pinatawad ng Diyos yung ating kasalanan. And by His blood, nakipagtipan ang Diyos sa atin. Wala tayong ginawa. Okay? Now, ano pong ibig sabihin yan? For Jesus and for us. Anong ibig sabihin nito? Well, for Jesus, suffering. Okay, paghihirap. And for us, blessing. Okay, pagpapala po. Now, ang tanong natin, what kind of blessing ang binili ni Jesus para sa atin? Well, maintindihan po natin yan pag binasa po natin ang mga prophet. Yung Jeremiah, nakinote po sa Hebrews, nung sumulat po ng Hebrews, ito ang laman ng covenant ng Diyos sa atin. Sabi po sa Hebrews 10, this is the covenant that I will make with them after those days. Now, pansin nyo, after those days. Ano yung after those days? After the death of Jesus and His resurrection. Ano raw po yung covenant na gagawin ng Diyos after those days? Sabi po ng Bible, declares the Lord, I will put my laws on their hearts and write them on their minds. Then He adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Now, pansin niyo, ano raw po ang covenant na in-institute ng Diyos through Jesus' death? Well, sabi dyan, the law of God will be written in our hearts and in our minds. Ang ibig pong sabihin dyan, we will obey God's law willingly. We will obey God's law delightfully. Hindi magiging pabigat sa atin yung pong pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. At pag po nangyari yon, pag po nagdi-delight ka na sa pagsunod mo sa kautusan ng Diyos, yan ang proof na talagang pinatawad ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan. And I will remember their sins no more. Kaya alam mo na ikaw ay merong covenant na ang Diyos sa iyo. At ikaw ay pinatawad na ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Paano mo malalaman? When you delight in obeying God. When you delight in pleasing Him. Hindi na pabigat sa iyo ang pagsunod sa Diyos. You love to obey Jesus delightfully.
Diyan mo malalaman na talagang pinatawad na ng Diyos ang isang tao sa kanyang mga kasalanan. Hindi pabigat sa kanya ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yan ang laman ng covenant. Now, pansinin niyo hindi tayo binigyan ng Diyos ng grace through Jesus Christ to do as we please. Kundi, gagawin pa rin natin ang gusto ng Diyos. And that's the proof na yung ginawa ni Jesus ay totoo sa iyo. Yan po ang ibig sabihin yan. No? Kanya po, okay, hindi tayo binigyan, hindi tayo pinatawad para bigyan tayo ng freedom to do as we please. Rather, we were given freedom to love and live for Jesus Christ. Yan ang covenant. Naintindihan po nito mga kapatid, naintindihan natin to. And this is true freedom. What is true freedom? Freedom is not doing as I want to live. True freedom is you have the liberty and the delight and the love to obey God in your life. That is true freedom. Okay? Kaya po, pag meron kayong naririnig na you don't have to go to church, you don't need to read the Bible, you don't need to pray because these are our only burdens, ingat po kayo dyan. That is not God's covenant. I will do what I want to do on Sunday. No matter what, I am not bound. That is a false teaching. When God, pag ang Diyos po, alam na alam mo, na totoo ang ginawa ni Jesus Christ for you, you delight in what you are doing for the Lord. Hindi po yan lisensya. Now, sabi po ng Bible, 2 Corinthians 5:15, He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Bakit namatay si Jesus Christ? Nang sa ganon, hindi na tayo mabubuhay para lamang sa ating sarili. Hindi tayo, namatay si Jesus Christ, alisin ko yung lamang. Okay? Namatay si Jesus Christ, nang sa ganon, hindi na tayo mabuhay para sa ating sarili. Kundi mabuhay na tayo para sa namatay na para sa atin at nabuhay na buguli. Ibig sabihin, we will be happy in following Jesus. It will not be a burden. Ang tingin natin sa pagsunod sa Panginoon ay kalayaan, hindi po parusa. Diyan mo malalaman kung ikaw ay pinatawad ng Diyos sa iyong kasalanan. Pag hindi pa po ang isang tao, hindi niya dinidelight, hindi siya natutuwa sa pagsunod niya kay Kristo, ibig sabihin niyan, dala-dala pa rin niya yung kasalanan niya. Hindi pa inalis ni Kristo ang kasalanan niya. Of course, there is a struggle sometimes. Merong struggle sometimes. Kasi yung old man natin, nandyan pa rin. Pero pag pinaghari po natin ang Espiritu ni Kristo na nasa sa atin, madali po natin masunod ang Diyos. Yan ang proof. Kaya yung struggle natin is just a proof. Kaya tayo nag-struggle No? Minsan, pag high tayo sa Panginoon, ay gustong-gusto natin sundin, and that is good. And minsan parang hibigat. Pero dahil sa struggle na yan ang katunayan na yung ginawa ni Jesus ay naging totoo na sa iyo. The covenant has been fulfilled in your life. Okay. Now, tuloy po tayo. Okay, yun po ang meaning ng kahulugan ng death ni Jesus. Now, ito rin po ang sinasabi doon po sa Gethsemane. Okay? Yung pong nangyari kay Jesus doon sa Gethsemane, pinapakita rin po sa atin ang katotohanan ito. Jesus had a crisis at Gethsemane. Pagkatapos po ng Passover, pumunta po yung mga alagad, ang Panginoon at kasama yung alagad, doon po sa Mount of Olives. At doon po sa Mount of Olives, pumasok po sila sa Garden of Gethsemane. Nung kami po ay pumunta sa Holy Land, sabi sa amin, ito ang Mount of Olives at meron pong picture, merong lugar doon, sinabi sa amin, yan ang Garden of Gethsemane. Hindi ko po alam kung totoo yon, pero
sabi nila, yun daw po, kasi talagang pumunta kami sa Mount of Olives. At pumasok po sila doon sa Garden of Gethsemane. Now, doon po sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane, a strange thing happened with Jesus. Isang katakatakang pangyayari ang nangyari po sa Panginoon. Kasi nung pumasok na siya sa Garden of Gethsemane, si Jesus po, he seemed to be less courageous. He was more fearful. Okay? Ang Panginoon, nung nandun siya sa hardin, parang hindi na siya ganun katapang. In fact, parang siya ay takot na takot nung pong nasa Garden of Gethsemane. Kung babasahin po ninyo yung mga nangyari bago po itong Garden of Gethsemane, si Jesus po sa Gospel of Matthew, at least 3 ulit po niyang sinabi sa kanyang mga alagad na kailangan silang pumunta sa Jerusalem, ipagkakanulo siya, dadakpin siya, at siya ipapako sa krus, pagkatapos mabubuhay siyang muli. Confidently po niyang sinasabi yon. He was calm. Kalmado po siya nung sinasabi niya yung mga mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Pero sa tagpo pong ito, parang si Jesus, makita natin, he was not that courageous. He was fearful. Okay? In fact, he was in agony. Nasa matinding paghihirap po siya. And he was in deep emotional distress. Ito po ang sabi ni Matthew tungkol kay Jesus. Ito po ang sabi, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Hindi po si Jesus, hindi siya courageous. Parang takot na takot siya doon sa mangyayari sa kanya. At nananalangin siya kung pwede, huwag siyang dumaan dito sa mangyayari sa kanya. Now, I want to tell you this and remind you, Jesus will not die as a martyr. Okay? Si Jesus po dito, hindi siya mamamatay bilang isang martyr. Sabi po ng Jewish historian na si Josephus, noon daw pong ang mga Hudyo ay pinagtanggol nila yung kanilang bayan doon po sa mga sumasakop sa kanila. Marami raw po, in fact, thousands of Jews courageously died as martyrs for their country, Israel. Thousands. Matatapang po yung mga Hudyong ito na matapang nilang ibinuwis yung kanilang buhay para lumaya ang kanilang bansa sa mga mananakop sa kanila. Pero Jesus did not die as a martyr. Okay, yun, makaka-courageous sila, matatapang sila, pero si Jesus dito, parang hindi siya matapang. Kaya he did not die as a martyr. In fact, meron din pong magsabi, at ito ay ma-verify natin sa maraming writings ng mga Christian authors, marami pong mga Kristiyano ang handang mamartir, ibuwis ang buhay nila para sa kanilang pananampalataya at para sa paglilingkod nila sa Panginoon. Pero yun po, matatapang yun, yung mga missionaries sa mga lugar-lugar. Pero dito si Jesus, as if he was not courageous. Hindi siya matapang dito. Okay? Now, kasi po, yung pong sufferings and death ni Jesus is unique or was unique. At ang Diyos lamang po at siya mismo ang nakakaalam kung ano ang nararamdaman niya that night. So he was not, okay? Now, yung pong salitang cup, kasi sabi ni Jesus, if it is possible, may this cup be taken away from me. What is the cup na tinutukoy ng Panginoon? Well, yung cup po, that is Old Testament metaphor, either for God's blessing, merong cup of blessing, or cup of judgment. Okay? Ang tinutukoy po ng Panginoon dito is not the cup of blessing. Okay? Kundi yung cup of judgment. Ibig sabihin yan, God's wrath. Puot ng Diyos. Na yun ang sinasabi ni Jesus na alisin sa kanya that time. Na kung pwede,
mag-Passover siya. Again, the Passover. Let this cup pass from me. Yan po ang pinagpipray ng Panginoong Kristo. Now, bago po natin tingnan yung pong kahulugan yan, tingnan muna natin anong halimbawa ang makukuha natin dito sa hinalimbawa ni Jesus in facing His suffering. Una, sometimes prayer of faith is not about asking God to remove the affliction. Sometimes a prayer of faith is God give us patience and grace so that we will go through the affliction. Meron po kasi, ang isip lang nila, prayer of faith is just, pag may faith ka, paalis mo sa Diyos ang mga paghihirap na dinadanas mo. At kung wala kang faith, ganon. Ang tingin nila, asking God for patience is not faith. But that is not true. Prayer of faith is also asking God to give you patience and strength and grace para dumaan ka sa isang affliction. Hindi po totoo na como meron kang faith, kaya ka dumadaan sa affliction. That is not true. Yan naman, another false concept na naman yan sa maraming Christian. Ang prayer of faith, tulad po ng hinalimbawa ni Jesus, is not asking God to take it away, but to give you grace so that you will go through the suffering or affliction with patience. At yan po ang isang makikita natin sa buhay ni Jesus. And that kind of prayer ay may answer din po yan. Nung manalangin po ang Panginoong Kristo, sabi niya kung hindi pwedeng mag-pass ako dito sa cup na ito, ang sabi po ng Bible, angel was sent to him and strengthened him. Pinalakas po siya ng anghel para po mapagdaanan niya yung dapat niyang pagdaanan. Kaya po ang prayer of faith, wag po ninyong sabihin sa iyong sarili, wala akong faith. Kasi dumadaan ako sa trial na ito. Hindi po ibig sabihin, kaya kayo dumadaan sa isang trial, meron kayong malaking kasalanan. Minsan po hahayaan kayo ng Diyos na dumaan sa isang trial just for you to exercise and experience His grace, His power. And God is willing to answer your prayer if you will ask for grace. Now, minsan kasi, bakit hindi inalis sa akin ng Diyos ito? Malayo na ba ako sa Diyos? Ano bang ginawa kong kasalanan? Sometimes, that's not true. God allows you to go through a trial para po maranasan nyo ang kanyang grasya. At doon mo makikita kung gaano kakapangyarihan ng Diyos na kaya niya, na ikaw na mahina, ikaw na limitado, ay kaya kanyang palaksin to go through a trial. Yun po ang unang lesson natin. Pangalawa, the more affliction, the more the intercession. So pag po dumadaan tayo sa isang matinding pagsubok, lalo tayong manalangin. Lalo tayong lumapit sa Diyos. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Okay? Hindi ibig sabihin, pag dumadaan ka dyan, ay malayo ka na sa Diyos. Hindi. The more affliction, the more prayer and intercession. Kaya mababasa natin kay Luke, sabi niya, and being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling on the ground. Kapatid, pag nararanasan mo, matindi yung pagsubok mo, lalo kang lumapit sa Diyos. Di ibig sabihin, pinarurusahan ka ng Diyos. Dumaan ka dyan. At ang biyaya ng Diyos, ang lakas ng Diyos, ang magsusustain sa iyo. By the way, yung pong garden, anong pangalan ng garden? Gethsemane. Ang Gethsemane po, literally, it means where the olives were pressed to extract oil. Akmang-akma, doon sa nangyayari sa Panginoong Kristo nung gabing yon. Nandun siya sa Gethsemane para siyang pinipress para kumatas.
lumabas yung oil sa kanya. Hindi ba ganyan din po sa tingin ko, ganyan din ang nangyayari sa atin pag dumadaan tayo sa matinding pagsubok. Hindi para sirain tayo, kundi para lumabas ang bango natin. Ang bango ng grasya ng Diyos sa buhay natin. I believe that is happening pag dumadaan tayo sa isang matinding pagsubok. Hindi para i-destroy tayo, kundi para sa biyaya ng Diyos lumabas ang bango ng ating Diyos. Okay? Kanya po yon. Now, what do we learn about Jesus in this incident? Ano naman ang matutunan natin tungkol sa Panginoon dito po sa incidenteng ito? Una, Jesus endured His sufferings as human. Dito natin makikita yung pagkatao ng Panginoon. Meron po kasing nagsasabi na ang Panginoon nung dumaan siya, hindi siya tao. Hindi ko alam kung anong tawag nila sa kanya. Pero dito, pinapakita, in-endure ni Jesus, tinis ni Jesus lahat ito as human, bilang tao. At dito makita ninyo yung law of self-preservation. Alam niyo yung law of self-preservation? Ang tao, hanggat maaari, ayaw niya magdusa. Ang tao, hanggat maaari, iiwasan niya yung kahirapan. Law of preservation yun. And Jesus, pansinin niyo, as human, He was asking God na wag siyang dadaan dito sa paghihirap na dadanasin niya. Ganyan po. Kaya si Jesus was human as well as He was divine when He was undergoing this. Now, ano pa po ang matutunan natin tungkol kay Jesus? Eventually, dahil hindi po posible yung hinihingi niya sa Diyos na wag siyang dadaan o magpas yung cup sa Kanya, He freely submitted Himself to the will of the Father. Yung second and third prayer po ni Jesus were prayers of submission. Yung unang prayer niya, He was asking God to preserve Him. Pero dahil alam ni Jesus ang nakasulat tungkol sa Kanya, He just submitted Himself. Kaya yung second and third prayer niya, inuulit niya yung prayer na if it is not your will, let your will be done. Second and third prayer niya. Sabi niya, if this cannot pass unless I drink it. Now, pansinin niyo, Jesus is our Passover. And to become our Passover, that cup will not pass from Him. Just think of it. Okay? Hindi siya lalampas. Hindi siya pwedeng lumampas. Parang ganito siguro yan. Naisip ko lang ngayon. Parang yung tagayan. Yung tagayan. Nakipag-inuman ka na bro nung di ka pa Christian, nakapikot kayong gano'n, tagay-tagayan. Tapos, merong isa, lasing na. Pass na ako. Sabi, hindi pwedeng mag-pass dito. Want to die dito. Hanggang sa mamatay tayo dito. Parang ganun. Si Jesus, hindi siya pwedeng mag-pass. Kasi siya ang Passover. Para tayo makalaya, hindi siya pwedeng mag-pass. Because He is our Passover Lamb. Kaya ano po ang nangyayari that night? Bakit takot na takot si Jesus? Bagamat bandang huli, dahil ito ang paraan ng Diyos para iligtas po ang tao. Ano ang ginawa niya? Sabi niya, if it is not possible that this cup pass over from me, let your will be done. Isinabmit po niya ang kanyang sarili, lahat ng nakasulat sa kanya, na siya ay ipagkakanulo, na siya ay aarestuhin, na siya ay i-judge unjustly. Next week po yun ang ating topic. At na siya ay puputungan ng kronang tinik, na siya ay hahagupitin ng 39 lashes hanggat magkawarak-warak yung kanyang katawan, na siya ay ipapako sa krus hanggang sa talagang yung lahat ng hirap, physically ay mararanasan niya. Okay? Yun po ay hindi pwedeng magpas siya doon. Kasi yun ang paraan ng Diyos para mabuo ang covenant ng Diyos sa atin. Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At para mabuo yung pakipag-ugnay natin sa Diyos at mabili niya yung ating covenant sa Diyos.
it will not be passed over from him. Pero hindi lamang po yung physical na suffering ang sinasabi ni Jesus, it will pass from him. Ang pinamamabagit po ito, Jesus will have to bear it alone. Nag-iisa. Okay? Nag-iisa niyang dadalhin itong puot ng Diyos para po sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Nag-iisa siya. Yung mga alagad niya, that night, iiwanan siya. Si Peter, i-deny siya. At alam mo ba ninyo, maging ang Diyos, iniwanan siya. Hindi ba sabi ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ko iniwanan? Maging ang Diyos Ama, iniwanan siya. And He has to bear this suffering alone. Okay? Bakit? Dahil that day, siya na walang kasalanan. Siya na hindi nakakaalam ng kasalanan. Siya na hindi nakakatikim ng kasalanan. Lahat ng kasalanan ng tao, lahat ng kasalanan niyo, lahat ng kasalanan ko, ipapatong sa Kanya. And He has to bear it alone. That's why He had a crisis at Gethsemane. Hindi pa niya nalasap kung ano ang kasalanan. Hindi pa niya nalasap ang malayo sa kanyang Ama. Siya, sabi ng Bible, galing siya sa sinapupunan ng Diyos. Pero that day that He will be crucified, He will have to bear it alone. That's why there was a crisis. For that, para po sa atin yan. Just think of that. Sino tayo para pag-alayan ni Jesus na ganyan? Sino tayo para dalhin niya yung kasalanan? Siya na hindi nakakalam ng kasalanan. Kaya doon po sa verse, sa 2 Corinthians 5:21, ito sabi, He made Him who knew no sin to be sin on our behalf. Why? So that we might become the righteousness of God in Him. Sin was foreign to Jesus. Sin was foreign to Jesus. Pero, sabi diyan, He took it so that we might be the righteousness of God in Him. Ibig sabihin, sa pamamagitan niya, magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, tatanggapin na tayo ng Diyos bilang mga matutuwid. Sa pamamagitan ni Jesus, makapamumuhay na tayo ngayon bilang matuwid sa harapan ng Diyos. License ba yon para magkasala tayo? Okay? Yun ba ang dahilan para wag na nating gawin yung pinag-uutos ng Diyos? Hindi. Kundi lalo pa nating gagawin yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Kasi ginawa na tayong righteous ng Diyos through Jesus' death. Yan po makita nating application natin sa bagay na ito. Ganyan ba ang tingin mo, kapatid? Ganyan ba ang naiisip mo pag nakakakita ka ng, halimbawa, krus, hindi mo sinasabay yung krus, pero alam mo yung kahulugan ng krus? Pag nakakita ka ng mukha ng Panginoon na hirap, ganun ba pumapasok sa isip mo? And then, lastly, ito rin po ang makikita natin nung itatwa ni Peter si Jesus. Let's go and conclude this message by looking at Peter's pardon. Si Jesus po, habang siya ay nililitis, si Peter naman ay tinetest. Okay. At isinama po ito, yung testing ni Peter, para po ipakita sa atin yung unlimited forgiveness na ibinibigay ni Jesus Christ. Si Peter po, makita natin, naging malala ang kanyang
kalagayan dahil sa mga privileges niya. Nung nangyari po yung gabing nililitis ang Panginoon, si Peter naman po ay sinusubok din. At yung pong pagdideny niya kay Jesus, sa halip na mag-stand siya para kay Jesus, ay na-aggravate. Naging malala po ito dahil sa kanyang kondisyon. Ano po ang nagpalala sa kondisyon ni Peter? Una, winarningan na siya ni Jesus, pero hindi siya nakinig. Sabi po sa talata, sabi ni Jesus sa mga alagad niya, that this very night, you will all leave me. Dahil nasusulat, I will strike the shepherd and the sheep will go astray. Ayan nasusulat. Pero ang sabi ni Peter, kahit na po, iwanan kayo ng makakasama ko, hindi ko kayo iwanan. In fact, sabi niya, nangako pa siya, kahit na po ibuwis ko ang aking buhay, hindi ko kayo iiwanan. And he made vows by his life. Okay? Hindi lang po yun, nung komprontahin po siya noong servant girls, 2 servant girl at isa pa pong tao doon sa court ng high priest, nung pong kumprontahin siya, hindi siya kinumpronta para i-judge siya. Hindi tulad ni Jesus. They were just saying, I know who you are. Sabi ng servant, you are one of his disciples. Hindi naman siya sinasakdal dun eh. Hindi naman siya papatin. Hindi naman siya hahagupitin pag sinabi niya, ako nga, isa ko doon. Ay, ano ngayon? Parang gano'n. No? Hindi naman siya gaganunin eh. Pero, nung unang pagsabi pa lang sa kanya na isa siya sa mga alagad, in fact, nung una, parang deadma si Peter. Sabi niya, sinasabi mo? Hindi ko alam yan ah. Parang gano'n. Parang hindi niya alam, parang innocent siya sa chinacharge sa kanya. Yun ang una. Yung pangalawa, nagsinungaling na siya na hindi na talaga kilala si Jesus. At yung pangatlo, matindi kasi nga, ganyan daw po yung kasalanan eh. Palalim ng palalim yan eh. No? Yung pangatlo, dito, ay para paniwalaan siya, ay nanumpa na. Mamatay na yung kapitbahay ko. Parang gano'n, ano? Tapos sabi pa, nagmura raw po siya. Para papaniwalain yung mga tao na hindi siya kasama ni Jesus, ay nanumpa siya at sabi nila nagmura, hindi ko alam kung talagang nagmura yon o talagang bad words lang, parang gano'n eh. Lintik na! Ano ba yan? Parang gano'n. Parang gano'n na. Para paniwalaan lang yung kanyang pagdideny. Kaya dito makita natin, si Peter, isa sa mga close friend ni Jesus, ay talagang matindi yung kanyang ginawa na pagdideny kay Jesus. Nakasama ni si Jesus, nangako siya na hindi niya iiwan ng Panginoon over his dead body. Tapos hindi naman siya isasaktal, hindi naman siya ipapako sa krus. That will come later. Pero ganon katindi yung kanyang kalagayan. Kaya po ano nangyari? Nung pong third denial na niya, ito ang nangyari, sabi ng Bible, and Peter remembered the saying of Jesus. Nung i-deny na niya third time, he remembered the saying of Jesus. Before the rooster crows, you will deny me 3 times. And ano nangyari? He went out and wept bitterly. Kasi talagang parang hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang posisyon. Kaya lumabas po siyang punong-puno ng pait. Bakit ko nagawa yun? Ganito. Now, why did Peter fail? Application natin. Bakit po siya nag-fail? Doon sa kanyang pangako sa Panginoon. Bakit siya nag-fail na hindi siya nag-stand up for Jesus? Instead, dininay niya si Jesus. Well, una, instead of trusting in God, si Peter trusted himself. Masyado siyang believe sa sarili. Siya po, si Peter, lagi siyang nangunguna sa pagsasabing, ganito. Of the 12 disciples, si Peter ang masyadong believe sa sarili. At yan po ang ikinabagsak ni Peter. Note, warning, yung pong malalakas ang boses sa kanilang commitment. Handa kayo. Kayo ang bibigyan ng matinding pagsubok.
para patunayan nyo yung malalaking yung claims. Yung mga nagsasabi, I can die for Jesus. Wait ka lang. Bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. I'm willing to give everything for God. Let us conquer. Wait ka lang. Yung pinakamaingay, yan ang magkakaroon ng matinding pagsubok para patunayan. Na hindi ibig sabihin na mali po yun, na nagkukumit ka. Hindi ibig sabihin na nagkakasala ka pag nangako ka sa Diyos. Vows are accepted by God. Pero pag sa sarili ka, nagtiwala masyado, nasabi mo kasi bilib na bilib ka sa iyong sarili, ingat ka. Yan ang failure ni Peter. Okay? Nagtiwala siya. Okay? Well, anong kaibahan ni Jesus kay Peter? Ayan, makakuha tayo ng lesson doon. Si Peter, natulog. Winarningan ni Jesus. Sabi, tulog siya. Si Jesus, anong ginawa niya? Si Jesus, para tanggapin niya ang kalooban ng Diyos sa kanya, he spent the night praying, waiting for his arrest warrant. No. Pero si Peter, sabi ni Jesus, Pedro, isang oras lang, pwede bang makipagpuyat ka sa akin? Yes, Lord, handa ako magpakamatay para sa iyo. Pero nasan siya? Tulog. Si Jesus, nasan siya? He was praying. He was submitting himself to God. Kaya kapatid, isang lesson yan sa atin eh. Gusto mong patunayan ang iyong pagmamahal sa Panginoon dahil sinabi mong magpapakamatay ka, handa. Huwag kang magpakamatay, ha? hindi, walang, Lord, magpapakamatay ako para sa iyo. Ano yung gagawin ko sa kamatayan mo? Hindi. Ang gusto ng Diyos, ialay mo ang buhay mo, hindi yung magpapakamatay ka sa Panginoon. No? Iba po kasi magpapakamatay, iba yung iaalay mo yung buhay mo sa Panginoon. Yung pagpapakamatay, hindi yan tinatanggap ng Diyos. Okay? Wala sa Bible yan. Yung inihahandog, yung katawan, para sa Diyos, yan, tinatanggap yan ng Diyos. Okay? Now, kung gusto po ninyong patunayan yan at magawa yan, spend time with God. Spend time with God. Si Jesus po, dahil he spent time with God, he was ready to face his arrest. Pansin nyo, kalmado na siya. Noong dumarating na yung accuser niya doon po sa John, nagtanong pa sinong hinahanap nyo? He was ready. Okay? At kalmado siya. Tinigpas nga raw po ni Peter yung tenga nung siyang humuhuli sa kanya. Si Jesus, pinagaling pa. Pinulot daw yung tenga eh. Dinigit eh. Pasensya ka na, high blood yung kapasama ko. He was so calm. Nakalmado siya. Okay? Now, sabi niya, pwede ko namang iwasan to eh. Sabi ni Jesus, pero hindi niya iniwasan. Palagay niyo, hindi ako pwedeng humingi ng 12 legions of angels sa aking Ama para iligtas ako. Alam niyo yung 12 legion? 1 legion is 6,000 soldiers. 72 angels. God can send, pero hindi siya humingi. Why? Because now he was ready. Okay? Bakit po ganito? Because yung struggle ni Jesus, pinagtagumpayan niya doon sa kanyang closet prayer. You want to learn? If you want to win over temptation and struggle, win them when you are before God. Doon ka magtagumpay. Pag nagtagumpay ka na doon sa prayer closet mo, magtatagumpay ka na sa labas. Kung masyado kang boka in public, sigurado ka, nagtagumpay ka na doon sa iyong prayer closet. Sabi po ni Martin Luther, I love this quote, oh, the battle has been decided if it is won or lost in the closet prayer. Kaya if you want to win the battle, you have spent time in your prayer room. Yan po ang kaibahan niya kay Peter. Pero Peter was pardoned. How was it possible that Peter was restored? Alam natin si Peter. Hindi lang siya pinatawad ng Panginoon, kundi
siya po ay ni-restore as his closest disciple. At dun nga po, eventually, yung gusto niyang, ang pinangako niya sa Panginoon, na siya ay handa niyang ihandog yung kanyang buhay sa Panginoon, yan po ay nangyari by the end of Peter's life. Siya rin po ay naging martir para sa Panginoon. Pero not that time, kasi nga si Jesus, ang nakasulat, si Jesus lang ang mamamatay doon that night. Si Peter, sasama ko, hindi ka kasama, Peter. Mamamatay ka later, but not tonight. Ako lang, sabi ni Jesus. Kaya dito po, Peter was pardoned. Why is it possible that Peter was pardoned? It is only possible na si Peter po ay pinatawad because of what Jesus did. Dahil po sa ginawa ni Jesus para sa kanya, that Passover feast. Kaya po siya napatawad. Ano po ang lesson nito sa atin? Well, stop impressing God. Yung making big promises to Him. I'm not asking you not to make vows, pero don't impress God but how big you want to do for Him. Rather than impressing God, trust and look unto Jesus. Kasi sa pamamagitan lamang po ng pagtitiwala natin kay Jesus, sa pamamagitan lamang sa pagtitiwala natin sa Kanya, doon sa ginawa niya para sa atin doon sa krus, yung hindi niya dininay yung kanyang sarili, pag tayo po ay nagtitiwala doon sa ginawa ni Jesus para sa atin, magagawa po natin yung mga posibleng sinabi natin sa Diyos. Hindi natin magagawa yung mga pangako natin sa Diyos. Ilang luha man po ang lumabas sa atin, sinabi natin sa Diyos na gagawin natin ito, unless kayo po at ako ay titingin, magtitiwala kay Jesus sa Kanyang ginawa para sa atin doon sa cross. Hindi po mangyayari yun. Ganyan ang nangyari kay Peter. Kaya bandang huli, si Peter po, he was arrested, he was also tried, he was also condemned, and he was willingly did it. Why? Because he was looking at Jesus. Alam niya na si Jesus nagtagumpay na. Kaya si Peter, magtatagumpay din ako. Yan po ang sikreto dyan, mga kapatid. That's the lesson we can take from this. It is only possible to live for God if we are relying on what Christ did for us. Alam mo ninyo, bilang pastor, ako rin minsan bragab. Ang tawag doon, masyado akong boastful eh. Pero natatakot ako, baka ako iwanan ako ng Diyos. Kasi alam ko, kaya ako nagagawa yung gusto kong gawin sa Diyos kung tutulungan lamang niya ako. Kanya, nag-iingat din po ako eh. Kasi pag umalis sa akin ng Diyos, ano na ako? Doon po sa mga nag-iisip na pwede kayong mabuhay sa inyong Christian life without believing on Jesus, be warned. You can only live for God by believing on Jesus. Because He did it for you, now He can do it through you. Yan po ang makita natin. At sa pa pong lesson dito, ito, pag po tayo ay tinutuligsa ng ating kasalanan, meron tayong ipinangako sa Diyos, tapos hindi naman natin nagawa, sa halip yung kabaligtaran ng pinangako natin, ang nagawa natin, at tinutuligsa tayo ng ating mga konsensya. Paano maalis yan? Look at Jesus. Tumingin tayo sa Panginoon. Kung papaanong si Peter, kailangan niya magtiwala doon sa ginawa ni Jesus para sa kanya, ganun din po tayo. When we are assailed by our sins, by our shortcomings, let us trust in Christ's righteousness that was purchased for us. So in conclusion, mga kapatid, I want to challenge everyone. Dito po tayo magwawakas. Kung naiintindihan po natin at pinaniniwalaan natin ang sacrifice ni Jesus and His death for us, how should it affect us? Well, it should affect us, number one, it should evoke our love and surrender to Him. Kung naintindihan po natin at pinaniniwalaan natin ang ginawa ni Jesus para sa atin, kailangan po
lumalabas ang ating pag-ibig para sa Kanya. Lalo tayong nagsusurrender sa Kanya. That's one application. Yung pangalawa, habang tumitingin po tayo kay Jesus at naintindihan natin yung ginawa ni Jesus para sa Kanya, dapat po nababasag ang pride sa ating puso. Nababasag ang pride. Wala pong taong nakakaintindi ng ginawa ni Jesus para sa Kanya ang nagmamataas sa Diyos. Kung naintindihan mo yung ginawa ni Jesus para sa iyo, you bow down to Him. You become humble before Him. Yung pride mo, yan ang dapat unti-unting nababasag. At yung pong pangatlo ay ito. Kung naintindihan mo, tumitingin ka sa mukha ni Jesus, sa kanyang suffering face, yung pong attachment ng world, unti-unting nawawala sa atin. Unti-unting nawawala. Yung hatak ng sanlibutan, unti-unti nawawala sa atin. Yung pong pag-ibig ni Kristo, ang siya pong maglalayo sa atin sa hatak ng sanlibutan. I don't know about you. Sabi nga nila, yung picture daw, depende yan sa tumitingin. There was one, I don't know if this, I think this is the picture that caught my eye. Pag po, ako, there was a time, I don't know if I can still feel it. Hindi mo sasambahin yan, Pero, kung alam mo ang dahilan kung bakit ganyan ang itsura ni Jesus, kung naintindihan mo yan, at pinaniniwalaan mo yan, tatlong bagay ang mangyayari. One, mamahalin mo ang Diyos. Mamahalin mo si Jesus. Handa kang sumunod sa Kanya. Delightfully, hindi dutifully. Yung pangalawa, sa gitna po ng bickering, sa gitna po ng fightings, sa gitna po ng pride sa mundo natin, tingnan niyo si Jesus. Meron bang pride dyan? Parang sinasabi niyang, tumigil na kayo. Kayong mga nag-aaway, tumigil na kayo. Kayo hindi nagkakasundo, tumigil na kayo. Kayong mga nagmamata sa isa-isa, tumigil na kayo. Siya, na anak ng Diyos, handa siyang dumanas ng ganyan para iligtas tayo. Di ba titigil ka? And then yung pangatlo, yung mundo, yung hatak ng mundo sa'yo, palagay mo, mamahalin mo pa yung mundo dyan. Na alam mong ganyan, ginawa yan ni Jesus, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa'yo. Palagay mo, mamahalin mo yung mundo. Ito ka sa picture. Mamahalin mo pa yung mundo dyan. Palagay ko, unti-unti yung naalis ang attachment mo sa mundo. Na pwede mo sabihin, Lord, kahit na-bless mo ako, hindi kita iiwan. Yung blessing mo sa akin, hindi sapat siya para ipagpalit kita. Kasi I don't know about you, ganyan po ang one time na naranasan ko. And I just want to share this with you because I have experienced it. Doon po naman sa mga guilty kayo sa kasalanan, alam niyong nagkasala kayo. Alam niyong malaki ang inyong pagkakasala. Namuhay kayong malayo sa Diyos. Ano ang message sa iyo ni Jesus? May pag-asa ka pa, kapatid. Sabi ni Jesus, take and eat. Drink of it. Yung sinabi niyang take and eat, meron pa ba yan? Meron pa yan. Take and eat. That is His body. And drink of it, that is His blood. Tanggapin mo yung pagliligtas na ginawa ng Diyos para sa iyo. Tanggapin mo yung kabayarang binayad ni Jesus para sa kasalanan mo. That is the solution for your guilt and for your sin. Tandaan mo, hindi yan maaalis by promising God and promising this. Matatanggal lamang yan by taking it and eating it. By drinking from the cup na ginawa ni Jesus for you. And then, if you will do that, your sin will be forgiven. You will be washed. Huhugasan ka sa lahat ng iyong kataksilan, sa lahat ng iyong kasalanan. Tayo pong lahat ay tumayo.
Magpasalamat po tayo sa Diyos for His redemption. God made Jesus our Passover. He is the Passover Lamb. And His blood was shed to purchase us for God by forgiving our sins and God making a covenant with us. Kung meron po sa atin dito, hindi pa niya kinikilala si Jesus as His Savior, ito kapatid, ang pagkakataon para i-confess mo yung faith mo kay Jesus. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas dahil siya lamang ang tagapagligtas. Binayaran ni Jesus ang lahat ng iyong kasalanan, hindi mo na dapat pagbayaran ang lahat ng yan. Merong nang tagapagligtas ang binigay ng Diyos sa iyo. Kaya this morning, I invite you, tulad sa invitation ni Jesus, take and eat. Drink of it, sabi ni Jesus. It is free. Redemption is free. Salvation is free. Forgiveness is free. Take and eat, sabi ni Jesus. Drink of it. Drink of it. And then God, by His Word, lilinisin ka sa lahat ng iyong kasalanan. Patatawarin ka sa lahat ng iyong kasalanan. God will give you His Holy Spirit para isil ng Diyos sa iyo ang lahat ng ito. Do that this morning, ngayong pong Lord's Day. This is the day of the Lord. This is the day of salvation, the day of redemption. Nahahayag po dito ay ang pangalan ng Panginoon. Aming Amang Diyos, meditating on this passion of Jesus Christ, your Son, should draw us to love you more, to submit ourselves more to you, to love you more, and to give up our lives for Jesus Christ more. Dahil binili niyo kami ng dugo ni Jesus, hindi na kami sa aming mga sarili. Kami po, body and soul, in life and death, ay pag-aari na po ng Diyos. At ni Kristo Jesus naming tagapagligtas. Salamat po. Wala kaming masasabi kundi magpasalamat, kundi magsuko at mag-alay ng aming mga buhay na katawan para sa aming Diyos, para sa aming Panginoon. Selyuhan po ninyo ang mga katotohanan ito sa aming puso ngayon. Nang sa ganon, mas mahalin namin, ibigin namin ng Diyos na unang nagmahal sa amin through Jesus. At panalangin ko rin po, sino man po sa amin dito ngayon, first time niyang naintindihan ang ginawa ni Jesus para sa kanya, panalangin kong tanggapin niya ito. Kainin niya ito. Inumin niya ito. Dahil ito ang mensahe ng kaligtasan para sa kanya. O Diyos, purihin po ang pangalan niyo. Sambahin po ang pangalan ninyo. Patuloy ka naming pasalamatan habang kami nabubuhay. At patuloy kaming maging tapat sa iyo sa paglilingkod, sa lakas na binibigay mo, hindi tulad ni Pedrong nagtiwala sa kanyang sariling lakas. Kundi magtiwala kami kay Jesus na siyang nagmahal sa amin at nagbigay ng kanyang sarili para sa amin. Alang-alang sa kapurihan ng Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.